Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope for November 17 to 23 para po sa may mga sun, moon at rising sign na Scorpio. So if you're new, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon at rising mo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, we have a link for this para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And if you want to support our channel po on a monthly basis, you can click the join button o for one time po yung thanks button sa baba. And medyo just try something different. Gamit tayo ng oracle cards. Scorpio, how are you? So meron tayo dito number 35, Loyal Heart. Well, sabi nga nila generally, ang pinakamasakit na gawin mo sa isang Scorpio is the word betrayal. So, yung tipong simpleng, may capacity kasi kayo na simpleng promise, kaya nyo panghawakan, na kahit na imposible or hindi mangyayari, andun yung punto na naniniwala pa rin kayo, yung kahit na yung pinakamaliit na spark ng hope, nagagawa nyo pang hawakan, nagagawa nyo pa rin paniwalaan, nagagawa nyo pa rin maniwala doon, have faith, nung kahit na close to impossible na, nagagawa nyo. Paano nyo nagagawa yun? Yun yung punto na lahat nag-give up na, kayo hindi. May capacity kayo. That's why siguro, kaya ruling planet nyo is Pluto, yung planet of transformation, kasi even yung pinakamaliit na spark ng hope, kaya nyong gamitin yun to bring a lot of change, to bring that positivity. Iba yung capacity nyo talaga, Scorpio. Pero ano yung nag-hold back sa inyo, yung crossing nyo? We have your number 4, higher power. Well, andun yung point kasi na may nagsabi na parang even God gave a part of His power to the Scorpios. Na, yun nga, death and transformation kasi yung kaya nyong gawin. So, andun yung punto na ang nagiging crossing nyo na lang mismo, sarili nyo. Kasi ang dami sa inyong andun sa point of giving up. Sa point ng ayaw nyo na. Ang dami sa inyo na parang you gave up on believing on people, na kasi lambes na rin kayong, kumbaga, hindi nila pinagyaman yung opportunity na binibigay mo. Ando na-give up na rin, iba na-give up na sa love kasi nga andoon na paulit-ulit na lang yung mga nakikita nyo, nararanasan nyo. Some of you even gave up on a lot of things na parang suko na ako. There was one question na parang sa threads yata, ang tanong niya, saan daw ba makakahanap ng matinong partner? Ang sagot ko, it's either taken na yung mga tao or hindi na naniniwala sa love yung iba. Sabi ko nga, take it from someone who gave up. So yun, giving up is actually yung crossing yun na lang Kaya andun yung point na ang dami ng signs, pero napagod na nakakahapo din. Now, yung desire card nyo lang na naman ngayon is a card of community. Sa lumang version nito, it's nakalagay ito tribe. It's about family. It's about strength in numbers. Yung naghahanap, yung tinatawag nilang soul tribe mo, yung hinahanap mo, andun yung nagde-desire ka na meron kang makasalamuha, may mga makasama ka, na yung line ng energy nila, yung pamamaraan ng pag-iisip nila is naka-incline or andoon na nakaka-relate ka sa kanila. At the same time, nakaka-relate sila sa'yo. Paano mo? Ang dami kasi iba parang ang tingin sa'yo, parang, sorry sa term pero iba sa inyo kasi parang ang dating, tinotolerate na lang kayo. Parang, sige na, pagbigyan na natin si Scorpio kasi weirdo naman yan blah blah blah. Na hindi nila alam mo yung mga sinasabi nila sa habang nakatalikod ka. Diba? Kasi yung mga sa inyo nakakaloka, diba? Hindi nyo mahinahanap yung story, hindi nyo mahanap yung kwento. Pero kusang dumarating, yung mga iba sa inyo nakakuha ng screenshot ng mga secret conversation against you.
Ewan ko ba? Now, ang foundation mo kasi, number 32, Here and Now. Parang alam mo yung kanta, kung napanood mo na yung movie, yung Evita. Merong isang kanta doon, para ang lyrics niya, where do we go from here? Where do we keep all our passions alive? Parang yun na lang yung tanong mo ngayon eh. Kasi yung mga bagay na sinusupport mo nun, mga tao, na binibigyan mo ng opportunities, pagod ka na, di ba? Parang feeling mo, ang malaking part ng pagkatao mo, yung nawala. Malaking identity mo, ang biglang na-erase. Kasi it's all about helping eh. It's all about ikaw na ine-extend mo yung sarili mo for others. So, parang ang question mo ngayon, anong next? Saan ako? Anong purpose ko ngayon? Ano dapat yung kailangan kong gawin? Saan ako tutungo? Yun yung mga tanong mo ngayon sa sarili mo. Na hindi ka kasi sanay na meron kang free time. Hindi ka nasanay na meron kang idle moment. Nasanay ka na lagi kang on the go, lagi kang may ginagawa, lagi kang may iniisip. Masyado kang busy. Na ultimo yung dapat pahinga mo, may ginagawa ka. Now, in the past kasi, we have here, number 22, blessed. Nagigets ko naman bakit ganun yung ugali mo. Kasi andun yung point na you know the feeling kapag wala. Alam mo yung feeling ng yung wala kang matakbuhan. Kaya siguro andun yung punto na you are very concerned sa ibang tao, yung opportunities na hindi mo nakuha nung younger days mo, pinipilit mo na may bigay sa iba. Parang andun na, fino-fulfill mo yung mga hindi mo natanggap sa ibang tao. Na makita mo lang sila na, naging okay siya. At naging part ako nung dahilan para naging okay siya. You're already happy. And sharing your blessings is one of your happiness eh. Ayun nga, nakapagod na hindi na may iba na betrayal. Hindi kita masisisi. At ang kulit mo. Doon ka na. Papakit ka, tas makulit ka. So, ano ba yung future na ikaw? Meron tayo dito number 51, Milk and Honey. Well, hindi ako magtataka na babalik yung dark side mo. Now, pag sinabi ko naman dark side, Scorpio, hindi naman yung masama agad. Huwag nating ilagay sa ganun connotation. Andito yung other side, kumbaga sa buwan, this is the dark side of the moon. Alam mo yung pagiging cold mo, yung tipong hindi mo kailangang magsalita, tititigan mo lang yung tao. Gets na nila yung gusto mong sabihin. Yun yung gagawin mo na ulit eh. Ibabalik mo yung sarili mo na kung saan this time magiging very conscious ka sa pagbigay. Magiging conscious ka sa pagtitiwala. Kumaga ando na bigla ka magsa-set up ng boundaries, galagay ka ng wall for your own protection. Hindi kita masisisi pag ginawa mo yon kasi pinilit mo eh. Nag-try ka. Problema lang, itong mga taong to, hindi nila kayang hindi nila nagawang pahalagahan. Diba? Sa lahat ng mga ganito, as of now, look back in your past, sa lahat ng mga inakay mo, lahat ng mga inabot mo kamay mo, sino sa kanila nag-thank you sa'yo? Sino nakaalala sa birthday mo? Sinong nakaalala na kamustahin ka? Diba? Kung nakaka-resonate ka sa reading natin, don't forget to subscribe, like, and share para may access ka sa future videos. But for now, tuloy natin reading mo. Now, your physical environment, meron tayo dito si Imagine. Along ka ngayon sa phase of manifestation. Andun ka ngayon sa phase na kung saan literal, binibuild mo ngayon yung bagong environment mo using the power of imagination. Ngayon, weird, di ba? Parang, imagine,
Remember, lahat ng great ideas ay nagsimula yan sa imagination. Bago pa yan naging physical, yun yung parang yung sabihin yung building na binuo yung bahay. Bago pa naging bahay yan, it started as a draft. Pero bago naging draft yan, naging ng architect, it started with an imagination doon sa may-ari. Ay, gusto ko ganito yung bahay, blah, blah, blah. Ganito yung landscape, ganito yung posisyon ng kusina, blah, blah, blah. That's why, ando ka sa phase ngayon. And this is a good thing. Why? Because ang creation starts with the mind. And dinadrive ka ngayon ng desire mo to fulfill yung para sa'yo naman this time. Kasi andun yung point with your emotional environment, all that glitters. Alam mo yung punto na na hindi ka na na-impress sa parang, uy, gusto kong, or yung nadadala na, kailangan ko kasi ng ganito, kailangan ganyan. Andun yung point na may mga suspicion ka na. Medyo mabilis ka na magsuspetsa, hirap ka nang maniwala. Kasi may track record na rin sila eh. Ito na nga yung problema nila. Legit na yung mga hinihingi nilang tulong, pero hindi mo na kaya magawang magbigay kasi meron na silang hindi magandang ginawa in the past. Mind you, walang masama doon. Kumbaga, entitled ka, may karapatan ka, piliin kung kanino mo ibibigay o abot ang iyong kamay. At tama lang yon. And deserve naman nila yun eh. After all, yung mga problema naman na ginawa nila, even before, ang dahilan nun, sila din naman eh, may mga ginawa silang kalokohan. Kumbaga, karma nila yun. Huwag kang makialam, di ba? Sabi nga ng friend ko, huwag kang makikialam sa parusa ng Diyos sa kanila, sa mga kalokohan nila. Let them go through the process para maintindihan nila yung lesson. Yung hopes and fears mo, we have your treasure island. Well, tama na naman na yung karamihan sa inyo, nagpo-focus kayo ngayon into your career, to your business, doon sa money-making nyo, and self-improvement. Kasi andun yung point na, alam ko sa mong sinabi sa movie, I think Sweet Home Alabama yon. Sabi doon nung lalaki, sometimes the things you're looking for are right where we were before. Yung, minsan ko yung hinahanap natin, andun lang pala kung saan tayo nagsimula. At yung pinakapanggagalingan nun is ikaw. Going back to yourself will be a great gift right now. Dahil in the future, we have here is number 21, clean it up. Alam mo daw, alam mo yung wala ka ng pake. Parang sige, nagkakagulo sila dyan. Ikaw, wait lang, hindi naman ako dapat involved dyan eh. Hindi ko naman gulo yan. Andoon na, i-reserve mo ng energy mo. That is actually, tawagin natin siya as a good selfish. Kasi sarili mo naman ngayon na asikaso mo. So what? Magkagulo sila. As long as you're not affected, remember, ginawa mo na yung part mo para sa kanila. It's time naman, gawin mo yung part para sa sarili mo. Kasi your expansion is right now. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon. At mula po ito sa Baguio City, have a great day. Bye for now.